programang Wow! Aksyon Balita, hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Simula, bakit walang natatapos sa trasapati? Lagi putput ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na pa ako. Pati natin subukan at tulungan at umako. Bumahagi sa bigat na matagal na natin pasal. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalang. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong likod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon po, no? At siyempre, lahat po ng mga migranteng manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat, magandang hapon po, no? At siyempre, ay makulimlim na naman po ang panahon, ano? Kaya medyo tayo late ng kaunti. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating komentaryo, papasukin muna natin itong si Ernie Buwan. Ernie, magandang hapon. Yes, magandang hapon at tulad na nakagawa natin bilang ikaw ang kaman ng programang Wow Action Balita Kakansi ay pinasasalamatan natin ang mga lingkod bayan. Ito, nakasaludo ko na rito si Sargento Tolentino ng PCP Alvarez, kapatid na Eddie Rosales. Okay. At, ito ang madalas kong mabungaral sa presito na kung ilan ay walang magawa na sinasabi ang mga pulis daw ay wala. For your information, I was roving around in my area of responsibility. Huwag tayo makasakit ng damdamin sapagkat sa pagsibungan, kapag ikaw ay lumapit dito, merong taong nakatalaga ito. Like for example, babanggitin ko na kapatid na Eddie Rosales. Banggitin mo. Ito si Eranyo. Okay. Eranya, sa Station 3 ito. At ito, madalas ko naman tawagan, itong si Sargento Corsino. At meron pa isa rito kapatid tayo na si SPO1 Wilfredo Valderrama. Okay. At SPO3 Corsino nga, ay binanggit ko kanina. Consider rin ang mga pangyayari sa mga eksena sitwasyon pagkalugad natin sa lungsod ng Maynila. Nagdaanan ko kanina to kapatid na Eddie Rosales. Okay, okay. Itong sa lugar ng Department of Health dito sa May San Lazaro. At dito ay meron silang pinoprotesta. Oo. Itong nakasulat na pangalan dito, reference kay Grace Kuasay, Director of Health Education and Training Services, Council for Health and Development. Ayun, ito yung nakasulat dito, yung tutulan ang pulisya ng gobyerno, bawal manganak sa bahay. Oo. Ayon sa Department of Health, ito nga nakasulat dito, ang bilang na namamatay na ina, maternal mortality rate ay tumaas sa mahigit 221 sa bawat 1,000 pinanganganak. Mula sa dating 162 noong 2009. Okay. Malinaw na pinapakita ng ganitong datos ng pamahalaan ng Dayman ay malayo sa pagkabit ng Millennium Development Goal Target ng 52 sa bawat sa 100,000 pinanganak sa 2015. Sa gitna nga ng ganitong kalagayan, di man ay pinatutupad ng pamahalaan na no home birthing policy bilang solusyon tumataas. At kanina may mga hawak na plakar. Ang nabungarap ko rito si Major Efren Paran ng PCP Alvarez. Okay. Ito naman hindi naman nagkaroon ng komersyon o whatever. Base sila ay karapatan nilang sinigaw sa nasabing tanggapan na yan. At yun nga ang kanilang tinututol. Ayon dito kay Grace Kuasay, isang rehistrado komadrona ito. Director ito ng Health Education, Training and Services ng opisina ng Council for Health and Development. Ang dinito daw di naman ng polisya ay lalong magpapalala ng kalagayan. Okay. Ang mga buntis, lalo na sa liblib at malalayong lugar, ay lalong mahihirapan dahil halos wala at napakalayo ng mga pasilidad para sa panganganak. Kailangan nila na maglakad, bumiyahe at gumastos pa para lang makarating sa pinakamalapit na paanakan. Sa madaling salita, kapatid na Eddie Rosales, nagbigay tayo naman ang ating programa Wow Action Balita na hindi naman lumalaban sa gobyerno, hindi humihilig isang uri ng pagdiling ito na sana gano'n ay patupad na maglagay na
ng mga sinasabing doktor para sa mga buntis na ina. Oo. Yan ang malinaw dito. At ayon po sa report ng Council for Health and Development, patuloy na tataas pa ang bilang ng mamamatay na ina at sanggol sa ganitong kalagayan. Oo. Sa kanila yan. Oo. Kaya naman ito ay hindi isang uri ng pasigaw, inuulit ko, kung hindi sila ay nagprotesta sa harapan mismo ng Department of Health dito sa San Lazaro Hospital. At yun nga, may mga hawak pang placard at meron silang image projection na ginagamit na meron silang parang doll na marika. Samantala, kapatid na De Rosales, isang panawagan lang naman sa ating mga kasambahay at mga kababayan, yung tinatawag na cellphone technician kuno. Okay. Yung cellphone technician na nakaranas ako rito sa Manila Police District Station 3 na nagre-reklamo doon sa mga nakabase sa mga mall na animo ay talaga mga professional, pero professional na sinasabi, pero sa isang sisap mata, di umano lang naman, ayon sa kanila, kinakawatan daw yung kanilang memory card. Mga walang yan, isinuturing daw di umano ito, bagamat yung termo na ginagamit kay walang yan, hindi sa akin ang galing to, kung hindi dito sa pagsumbungan, nandadinig ko naman. Okay. Magpapagawa ka ng cellphone, sa kagustuhan mong maayos ang iyong cellphone, magbabayad ka ng isang halaga na napakalaki at sa isang tisap mata. Tinamaan na magagaling na mga hudas ito, at kinakawatan yung memory card. Okay. Oo, gano'n ang ginagawa. At pagkatapos, kung ano-anong mga modus operandi ang gagawin, at sasabing, magreklamo ka kung gusto mo, meron kami abogado. Ay, gano'n? Oo. Saan ba lugar yan? Saan? Saan lugar? Panawagan natin sa mga kababayan natin sa lahat ng oras at sandali ay sana ay maging maayos. Napakaraming problema dito sa lungsod ng Maynila na sana ay matutukan natin at hindi ko naman paliligtasin nito. Isang report ang gagawin ko rito, yung hindi ko dinig, kita ko naman. Oo. Yan ang gagawin ko sa kanila. Pagka napatunayan natin to, ako mismo magtutungo sa pinakamalapit na opisyal ng pulis. Yes, oo. Na nagpapanggap. Ako ang magdidemanda sa kanya. At sasabihin ko ang kanyang modus operandi. Okay, okay. Sabihin ko na to. Ako, wala na akong inaano ngayon dahil naguguluhan na ako. Oo. Alam na kapatid na De Rosales, maging maingat sana sa lahat ng oras sa sandali sa pagpapagawa ng mga cellphone sapagkat ang mga kawatan ng tinuturing natin ay mapagsamantala. Okay, at ganito ang gagawin mo dyan, Ernie. At kukunin mo lamang yung pangalan ng mga nagre-reklamo na yan. Pagkatapos, papirmahin mo. At nasa ganon ay tayo ay mayroon tayong paraan na para makagawa tayo ng aksyon. Alam ko gagawin lang. Nga pala, gusto kong bigyan ng daan ng pasasalamat itong ahensya na nagpalakad sa bata na ibinalik naman yung halagang 10,000 piso. Oo. Binalik. Kaya nga nagpapasalamat ang ina nito na nagbigay ng moral support sapagkat binalik. Tutukuyin ko ang pangalan ng manager na to. Banggitin mo. Kasama. Nagpapasalamat sa kanya at humanitarian konsiderasyon pinakalooban niya dahil meron palang policy rito pinatutupad ng mga tauhan dito. Hindi ko sinasabing isang uri ng modus operandi dito. Ano po, kung nakikinig po kayo, hindi po kasali damdamin. Ano po? May legalidad lang tayo dahil sa sumbong ng isa nating kasambahay. Tama. At nagpapasalamat sa inyo. Kung sino man ang nasa likuran yan, mataas na tao man yan, hindi po kami nakikipagpaligsahan sa inyo. Yung pong legalidad na proseso pinatutupad po ng Philippine Overseas Employment Administration mating sa legal division ay dapat po natin sundin. Yan, Tama ba ako, kapatid Pedro? Tama yan. Okay, kaya yung 10,000, binigyan niya yung second, ayan ay inaantabayanan ko kung nasa kanya na ang halagang nabanggit na yan. Okay. Alam ako yung magtungo dyan, meron pang isang para Superman dito. Wala from head to foot, minamata ako Gusto ko nang hagisan ng 2,000 sa mukha ito Ernie, nasaan ka ngayon area? Sa location ko, Manila Police District Station 3 at dito nabungaran natin yung mga lingkod bayan na polis, nakahanga-hanga at binibisita nila ang nasabing pihita na ito at yun naman ay kanilang trabaho at tinitingnan nila kung ano bawat kalagayan ng mga tao. Kung meron akong makukuha ang official dito, ay inviting ko, if it is granted, ilalagay ko dyan sa website mo para madinig naman natin ang punto de vista ng mga polis. Yung inireport ko kamakailan lamang, that is true. Nag-aabono po ang polis sa medical. Wala po akong babanggiting pangalan dito dyan sa lugar ng mga gobyernong ospital. Kapag hindi na medical yan, siyempre abono polis. Samantala, yan ang muna kapatid na De Rosales at muling magbabalik ang kanyang likod dahil meron akong tema, punto de vista dito sa aking kinalalagyan na may kinalaman sa lingkod bayan tungkol naman sa basketball court na sinisingil daw di mo ng 200 piso pero walang resibong pinagkakaloob.
Bay, tarantado yung mga yan ah. Ibibigay ko sa ito kung sino man tumandirigma na ito sa Oo. pera. Ernie. Dirigma ito. Okay, Ernie. Ernie. Yes. At puntahan mo si yung tigapagsalita ni Mayor Lim. Mayor Lim. Yung ang ating pinakamama. si Kikinig po kayo, mahal na buting Alcalde Alfredo Lim. Alam ko sa mga samandaling ito, bukas po ang inyong mga komunikasyon at kami po nagpapasalamat sa inyo. Hindi po isang uri ng pag-ayuda to sa isang inihalal ng pamayanan sapagkat matagal na pong nakaupo ito eh. Alam natin, parehong magaling yan. Si Asyong Salonga sinasabi, Joseph Estrada, ay kami po ay nag-aantay lamang ng inyo po namang plataforma o ano po ang magiging imahe ng inyo po namang nasasakupan. Ano po? Okay. Ernie, kunin mo yung telephone number ng tigapagsalita ni Mayor Lim at meron akong gustong iparating sa kanya tungkol dito sa waiting. Waiting. Oo. Alam mo na, gano'n ako ng kamalaman, may waiting eh. Oo, lahat yan mayroon at lahat yan kukunin natin. Oo, pero dito, may mga guerrilla type pa rin. Oo, at alam natin yan at alam ko kung saan mga pwesto. Yung mga nakuha mo litrato na yan, tabi mo muna yan ha. Oo. Tingnan natin kung tinamaan na magaling na to kung sino man to ha. Oo. Tingnan natin kung ano yung sasagot sa atin ito. Okay, at kunin mo yung tigapagsalita ni Mayor Lim para maiparating natin. Ito nasabing mga pwesto ng mga saklaan at video karera dyan sa Maynila. Umpisa ko mamaya mag-report sa lungsod ng Maynila dahil there is a memorandum of instruction given by the Director Office na si Director Gutierrez na surrender sa kanila. At mga nahuhuli pagkatapos guerrilla type dyan, ay susumbong natin. Tapos dumiretso ka kay Director Gutierrez at kunin mo yung schedule natin ngayon sa mga guest natin na mga official ng ating PNP dyan sa WPD ha. Okay. At magiging assignment ko. At yung mga pulis na pipilihin ko rito. Okay, at saglit lang, Ernie. CRPO, alam po rin sa mga director. Okay, Ernie, sandali, Ernie. Apo. Ernie, sandali lang kasi may dumating ngayon dito na guest natin galing WPD. Kukunin ko lang saglit yung pangalan bago ka tumuloy doon kung baka ito yung padala na ni Major Margarejo, no? Okay. At ito nga ay Police Senior Inspector Elmer Oseo. Torres Police to. Flores Police. At dyan sa aming tanggapan, ano po? At ngayon ang gawin mo, kunin mo lang yung sa tigapagsalita ni Mayor Lim, si Di Guzman, Rick Di Guzman. Kasi na-interview ko na ito nung mga nakaraan. Puro na kami dito likod bayan. At papasalamat sa CRPO Chief Director kaya Purisima. Okay. Nakahanda po kami, ipagbigay na naman namin sa inyo kung sino man na nakasisira sa mga pulis na dapat po naman inyong aksyonan at umaasa kami ito na po naman ay inyong aksyonan. Hindi po rumor to, may mga sapat kaming ebidensya para po ito ay lapatan ng kaukulang parusahan po. Yung po mga gumagawa ng maganda, amin din pong isisigaw sa inyong tanggapan at alam namin nakamonitor kayo this time. At ako po, ang pangalan ko, walang kabasag-basag, Ernie Buwan po, brother po ni Eddie Buwan, ang siyang sumusubaybay sa galaw at kilos ng mga lingkod bayan ng mga genuine ng Philippine National Police. Mabuhay kawalan lahat. Para po naman sa programa Wawak sa Balita Kakampi, nagpapasalamat ako kay SPO Wilfredo Valdamarama at SPO Primo Corsino ng Manila Police District Station 3 sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa kapagsumbungan. Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat kasamang Ernie, no? Huwag mong kakalimutan yung kay Rick Di Guzman, ha? Okay, at dito ay andito yung pinadala ni Major Margarejo, no? At si Police Senior Inspector Elmer, nagkakandabulol tayo ngayon, Mukhang may demonyo na naman, At dito ay ito yung sa Torres Police, At siyempre ito pag sinabing Torres Police, nandito ito sa may Station 5. Okay. At papasukin natin si Elmer, Elmer, dito ka sa tabi ko, Para makabati ka muna sa ating mga kababayan
na nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, ano? At ito yung mga contact number natin, ano, na pwede mong i-text sa kanila para mapanood tayo ng live sa ating programa. Nationwide to, no? At sa lahat ng may mga internet, yan po ang mapapanood po nila. Yan lamang po ang kanilang itatype at mapapanood na po nila. At bali ikaw po yung representative ngayon. Bali ikaw ang commander dito? Opo. Bali ikaw ang commander kasi hindi nakalagay dito. Yun, okay. Commander, okay. At sige, at bago tayo magtalakayan, ano, at gusto kong pabatiin muna kita ng magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa ating programang Wow Action Balita dito sa Kakampi. Go. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga nakikinig at nanonood sa Wow Action Balita. Ako po ang hepe ng Tourist Police ng Manila Police District. Salamat po. Okay, at bali ang kayo ang naka-schedule ngayon para doon sa aking guest. Opo. Okay. At nasaan po yung papel na ibinigay sa inyo? Pwede bang makuha ko? At para na sa ganun okay. Kasi hindi ako nakapunta ngayon doon at para makuha itong ano, no? Okay, at okay, at okay, at bago tayo magpatuloy ano ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Ikaw ang pinakalas. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. Ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money As if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o
o maaaring bumisita sa Pag-ibig branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Pabili! Mare, alam mo ang pamilya ni Aling Nelia ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWT? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Oh, di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Okay. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito ay aapurahin na po natin si Kapitan, ano? At para na sa ganun, ano na natin yung kanyang mga plataforma na kanyang ginagawa sa Torres bilang isang chief ng Torres Police, ano? Ano ba, sir, ang ginagawa ng isang Torres Police commander? Sa ngayon, no, bilang commander, yung supervision ng mga tao, kailangan natin na makuha natin yung masupervise natin sila, especially ang tourist ay naka-detail lang to sa bawat pwesto ng tourist belt area. Okay. Especially Rizal Monument. Oo. Meron tayong binabantayan dyan. Oo. At the same time, meron tayo sa Port Santiago, meron din tayo sa Adriatico, at tsaka doon sa malls, meron tayo sa Robinson's Place Mall, Manila, tsaka sa SM Manila. Okay. Meron din tayo sa Harbor Square, Pasay. Okay. Yung boundary ng Pasay. Bali, ang haba pala ng area mo. Opo, Pag tourist police, mahaba ang sakop mo? Opo. At katunayan nga, yung PS5 is a tourist police area. Okay. Opo. Kaya hanggang saan ang hangganan mo? Pakiulit mo nga. Mula Port Santiago, okay, Kabaan ng Rojas hanggang Harbor Square, okay, Malate, okay, Adriatico. Hanggang doon. Rizal Park. Rizal Park. Okay. At iba naman si yung commander doon sa sa may Rizal Park. Oo. Iba naman po 'yon. Okay. Kumbaga yung nasasakupan ko meron din siyang area na Rizal Park na nasasakupan doon. Ayun. Okay, sagutin mo muna yan, sir. At yan at inaalam natin yung mga kanyang mga activities, At ito, double M kamo yung kakampi natin, Live yun. Oo, at yung ikaw na nga magbigay, Chris, ng para Oo, at pabigay natin ng kumpleto, para ma-type niya. At para na sa ganun ay mapanood tayo, Kaya natin ginagawa ito para din sa ating mga kapulisan, yung kasi alam mo bumaba ang moral ng ating kapulisan, Kaya natin ginagawa ito hindi para ibaba ang moral ng ating kapulisan, kundi para maitaas at huwag katakutan ang ating kapulisan, sapagkat sila itong mga nagtatrabaho at tumutulong para maging payapa tayo, dito sa buong Pilipinas. At itong mga kapulisan natin ay dapat kaibiganin natin. Hindi natin dapat sila ay binabato ng kung ano-ano, Kagaya ng mga pangyayari. Alam mo, sa isang banda, ang lahat po ng tao ay nagkakamali. Meron pong pagkakamali. Hindi lamang sa ating kapulisan. Lahat nga po kahit ang Senado, nagkakamali po. Ang ating mga hukom, nagkakamali rin. Wala naman pong perfectong tao. Kagaya ng ating kapulisan, kapag mayroon nagkasala sa kanila, balik na naman sa mga opisyal, Laging sila ang mga tinatamaan ngayon sapagkat napakaraming mga issue ng ating kapulisan ngayon. At halos sila ang nai-involve. At paano? Sa kagaya nyo, sir, at siyempre, yung lahat ng namamasyal dyan sa tourist area ay
siyempre sakop nyo yan. Napakaraming mga turista na umiikot at namamasyal dyan. Luneta, US Embassy, nandyan ang mga US Embassy natin. At siyempre, karamihan dyan ay mga turista ang namamasyal. Paano nyo nabibigyan ng proteksyon ang ating mga turista? Sa pamamagitan ng police visibility, meron tayong mobile car, tourist car. Okay. Na umiikot dito sa paligid ng Rizal Park. Okay. Ross Boulevard especially. Oo. No, tuloy-tuloy din yung kampanya natin para sa pagpapatrolya. Binabantayan natin sila at binibigyan din natin sila ng mga tips. Especially yung hindi lang mga foreign travelers but yung mga local travelers na namamasyal dyan sa atin especially dyan sa Rizal Park. Oo. At siyempre, dyan sa Luneta, napakaraming mga snatcher hold-upper dyan. At kumusta po yung mga yan? Maraming mga nakahiga dyan, sasalisihan yung kanilang mga gamit. Ano yung mga ginagawa natin, sir? Meron na rin kaming mga accomplishment ng robbery, snatching. Okay. Marami ng beses. Oo. Nabigyan na rin ng awards yung mga tourist police na nakapanghuli dyan. Okay. Tuloy-tuloy lang ang kampanya namin para maubos namin kung kaya. Oo. O malimitahan natin. Oo. O maihinto natin yung mga mabawasan man lang, ano? Opo. Oo, hindi naman siyempre kayo mga si Superman para maubos nyo agad lahat yan sapagkat maraming dumadayo dyan at hindi lamang naman tigar yan. At halos karamihan na nabibiktima dyan, namamasyal, mga turista, mga ordinaryong tao na talagang pumupunta dyan sa area na yan at gusto lamang mamasyal, nagpapahinga, nakakaidlip, tapos wala na po yung mga gamit nila. At bukod dyan, dyan din po yung mga nag-a-applyan, yung mga seaman, di ba? At napakaraming nakahilera dyan at marami rin fixer dyan sa area na yan. Paano nyo ngayon nasusubaybayan yan, sir? Sa tulong din ng Rizal Park PCP, at the same time kami, sabay-sabay din kaming nag-iikot at nagpapatrolya, nagbibisibility para malimitahan namin o makontrol namin kung sino-sino yan. Ang isang binabantayan namin dyan yung riding